Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So welcome back to another travel series and another adventure na ating sisimulan. At nandito na naman ako ngayon sa NAIA International Airport, Terminal 3 at AJTV Amazing Travels to Hong Kong. So yun guys, pupunta tayo sa Hong Kong at kasama ko ang aking family. Nasa likod ko sila. At isi-share ko sa inyo ang aming magiging airport process. At magsisimula tayo dito sa pagpila sa pagbabayad ng travel tax, and then we'll go online, check-in dun sa check-in counters nila para sa ating mga baggages at magsisimula ng ating adventure. So tara guys, samahan nyo. So guys, first time kong pumila for travel tax dito sa NAIA kasi nag-save ako ng may web admin fee kasi sa Cebu Pacific na 50 pesos each person kapag magbabayad ka ng travel tax online. So 200 pesos din yun. Apat kami ngayon guys, yung parents ko tsaka yung sister ko kasama ko ngayon. Kaya ngayon pumila kami dito sa travel tax. Medyo mabilis naman yung pila niya guys, pero first time kong na-experience na may pila itong travel tax kasi usually wala. And today nga pala is November 26, 2024. So medyo maraming tao dito sa NAIA ngayon at mga nakapila sa travel tax. Ayan. So, pipila lang din muna tayo and then pupunta tayo sa check-in counter ng Cebu Pacific para i-check-in yung ating luggage. So guys, malapit na kami sa pila ng travel tax and same pa rin. Ang travel tax is 1,620 each and wala silang discount pag senior. So, pare-pareho kami ng babayaran. Since dalawang senior sa amin and dalawang hindi senior, same lang, 1,620. So guys, ayan, magbabayad na kami ng travel tax. And haba ng pila ng travel tax. So pag mga madaling araw guys yung flight nyo, mas magandang online na lang kayo magbayad. Pero kung matyaga naman kayo, mabilis lang din naman yung pila. Okay guys, so ngayon tapos na kami magbayad ng travel tax. And usually dito sa Bay letter E yung pila ng Cebu Pacific, pero parang nagbago na yata yung assignment nila. So hinahanap namin ngayon yung counter ng Cebu Pacific kasi mag-check-in kami ng aming luggage. So that's step number 2. Pagbayad ng travel tax, next is to check-in if you have check-in luggages. Pero kapag nakapag-check-in ka na ng online, kailangan mo pa rin mag-check-in kasi kailangan ng boarding pass, and hindi nagre-release ng boarding pass kapag international flight kasi i-check nila yung documents mo, like passport for instance. So guys, nandito na pala sa letter A, sa Bay letter A and B ang Cebu Pacific. So try nating mag self-check-in, pero alam ko magbabag drop pa rin tayo. Ayan. So dito muna tayo sa self-check-in. Ayan guys, so ito yung pila niya ngayon sa bag drop. Medyo mahaba pero sana mabilis. Kapag nag-self-check-in ka, ganito lang yung ibibigay sa'yo. Sabihin pa rin, please proceed to the counter to get your boarding pass. So papasok pa rin tayo dito sa bag drop. Initial call for check-in. Initial call for check-in. On flight 526 through 5. Bound for Cebu Pacific domestic check-in counters in AJTV. So katatapos lang namin sa check-in counter and nakapag-check-in naman kami successfully. And you know the next step, of course, it will be e-travel muna and then we'll proceed to immigration. And e-travel because hindi ka patatawirin sa immigration kung wala ka pa nun. Make sure to fill out your e-travel online at etravel.gov.ph at least 72 hours prior to your departure. So punta na tayo sa immigration. Here we go guys, immigration time! So yun guys, tapos na kami sa immigration and security check. At ngayon ay pupunta na kami sa aming boarding gate para mag-abang. Pero ako dadaan ako sa lounge para mag-check ng food nila.
And basic questions lang naman din guys, kung kailan babalik, saan nag-work, at successful naman kaming 4. So ito, we're really bound to Hong Kong. So guys, papunta ako sa PAGS ngayon. Tatry kong pumasok and kaya naman ang card ko doon. Pero nung huli kasi na flight ko sa Thailand, sabi full na sila. So sana ngayon hindi. And para ma-share ko sa inyo kung ano yung naging process sa immigration and kung ano yung mga i-expect nyo dito sa vlog na to. Since kasama ko yung family ngayon, medyo different yung vlogging mangyayari and yung itinerary natin hindi masyadong mabilis. So, andito na ako sa tapat ng Marhaba Lounge and pag dumiretso ka pa dun sa dulo, dun yung PAGS. So, let's see. So guys, nandito na ako sa PAGS Lounge. And first time ko dito. And funny story, actually nakapasok na ako sa Marhaba kanina. Kaso nag-text tong PAGS na yung waitlist nila is available na. Kaya bumalik ako dito sa PAGS kasi hindi ko pa ito na-explore. So ngayon, ililibot ko kayo dito kasi mas maraming food choices dito. So ito guys, tignan natin yung food choices nila. So dito is mantaw. Meron silang ham and egg. Wish. Parang egg tart. Kala ko egg tart. Tapos may mac and cheese. Sasarap dito. Spinach cream bun, pizza turnover, tuna sandwich. Tapos may mga beef taco. Ano sila? Ingredients. Vegetable sticks. Vegetable meatballs. Tapos ito mga bread. Tapos may espresso machine. Orange juice, iced tea. May mga drinks na alcoholic. You also have yogurts. This one is congee. And then this one is big scoop ice cream. Yun. Ang daming choices dito compared sa Marhaba guys. Tapos tignan nyo yung lounge. Mas malaki siya guys. So, kuha muna ako ng food guys. So guys, nandito na tayo. Nakaupo na tayo ngayon at ito yung mga kinuha kong food. So, kumuha ko nitong veggie meat. Tapos itong parang egg tart nila. And then yung famous na siomai na nakikita ko sa TikTok. And of course, big scoop ice cream. So, magti-taste test tayo. Okay guys, so first na titikman natin is yung ating siomai. So, taste test tayo dito sa siomai na to. Ayan. Masarap nga siya. In fairness, masarap siya. Malasa, hindi siya yung siomai na tinipid. So, dalawang flavor, may chicken din. So, itong chicken naman, try natin. Sarap guys, masarap na siya. So, good na siya. Tapos, compared sa Marhaba, marami talagang choices dito. Tapos, mas malawak. Kaso nga lang laging puno. So, next naman, try natin itong veggie meat. Kaya, yung veggie meat, kailangan mo siyang i-dip sa dressing, either to Caesar or Thousand Island para magkalasa. Kasi kung as is lang siya, wala siyang lasa. Pero good pa rin naman. In fairness, masasarap yung pagkain dito. Tapos may pa-ice cream pa sila. Tapos unlimited to. Basta meron ka ng card na affiliated sa kanila. So guys, hindi na ako masyadong nagtagal dun sa PAGS. Though next time, pag nag-solo travel ako, doon medyo magtatagal ako doon. Pero ngayon kasi, pupuntahan ko na yung family ko dahil hindi naman sila nakapasok dahil ako lang yung pwede. So, doon na tayo sa boarding gate. So guys, ito ang naiya sa ganito kaaga. Ang dami ng tao. And marami kasing morning flights talaga. So usually, ganitong time yung dagsa ng tao. Pero good thing kanina guys, sa immigration, tsaka sa customs and security check, medyo mabilis lang kami kasi may kasama kaming senior. So dun tayo sa gate 110. So guys, nag-iintay na kami ng boarding at ngayon mag-i-interview tayo. Interviewin natin sila. Anong tinanong sa'yo sa immigration? Ilang araw daw at kailan ang balik? Ikaw te?
Saan ako nag-work? Ayan. Pa, anong tinanong sa'yo sa immigration? Wala? For innocent lang boarding pass? Oo, hindi nakamatuloy siya. Batas! Batas yun. So guys, ito na, boarding na kami. Let's go, Hong Kong! So guys, nandito na kami ngayon sa airplane. See you mamaya sa Hong Kong. Sandali lang guys! Napansin ko na karamihan sa mga nanonood ng AJTV Amazing Travels ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. Malaking tulong para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Now back to the video. So guys, finally after couple of hours of traveling and flight delays, nandito na kami sa Hong Kong! So welcome sa Hong Kong guys! And just some information that you might want to know, Hong Kong has no time difference with the Philippines, and ang pera nila is tinatawag na HKD or Hong Kong dollars. So ito literal na kabababa lang namin ng plane, and susundan lang natin itong papunta sa immigration. So meron naman mga signages na madaling sundan papunta sa immigration. So ayan yung mga kasabay namin sa flight. It's been a long flight, longer than usual kasi may flight delay guys. Sabi ko nga sa inyo may delay yung flight dahil merong bumaba for medical emergency. Kaya na-delay yung flight namin. So, yun. Ngayon, pupunta na tayo sa immigration. So guys, bababa tayo dito. Papunta sa immigration. Pagdating nyo dun sa dulo, bababa lang. Ayan, sundan lang natin ito. At pababa tayo dito. Yan. Papunta sa immigration. May mga directions naman so hindi kayo mahirapan hanapin. Ayan guys. So, sa pinakababa, nandito yung train station. Yan yung maghahatid sa inyo dun sa main terminal. At dun nyo makikita yung immigration tsaka yung inyong mga carousel. Ayan. So, hintayin lang natin dumating yung train at sasakay tayo dyan. Free naman yan guys. Wala kayong babayaran. So, ito na yung train guys. Sasakay lang tayo dyan para may transfer tayo dun sa main terminal. At dun yung immigration. So guys, nakababa na kami ng train and ngayon naman paakyat kami ng napakataas na escalator guys. Ayan. Galing kami dito sa train. So yan guys, andito na kami sa pinaka immigration area. And ito guys, sa immigration, hahatiin yung visitors saka non-visitors. So, dun tayo sa visitors dito sa left side. Yan, punta muna kami sa immigration guys. Babalikan ko kayo after. So guys, tapos na kami sa immigration and wala naman tanong. Bibigyan lang kayo ng parang maliit na papel. Which is your arrival card. It will indicate the number of days that you could stay and up until which date. Yon. So, hindi siya nadidikit sa passport. Pero you have to keep that paper para ma-make sure nyo lang na meron kayong katibayan ng inyong entry dito sa Hong Kong. So, ngayon, paglampas nyo ng immigration, makikita nyo na itong mga carousel na to. At hanapin nyo lang yung carousel number na sinabi sa inyo nung inyong airline para makuha ninyo yung mga baggage nyo. So guys, nakuha na namin yung aming mga bagahe at ang next na step na natin is exit na tayo sa customs and arrival hall. So dito yan guys, sa side na to makikita nyo customs hall tapos may letter A, customs hall A dyan. So yan lang yung pag may nothing to declare or if you have something to declare, dyan nyo i-declare yon sa customs. So guys, andito na tayo sa arrivals hall. Ayan. At meron dito mga directions kung saan ang pinaka-arrivals hall, money changer, train tickets to the city, at meron din dito tourist information. So tignan natin kung anong makikita natin dito. So wala akong nakita sa tourist information. So dito guys, may currency exchange. At paglabas mo, ito na yung main airport. Main arrivals hall ng Hong Kong. It's nice to be back guys. I was here same time last year, Thanksgiving.
last year with my friends. So, welcome back to Hong Kong! Since nandito na tayo guys sa Arrivals Hall, hindi pa nagtatapos ang ating airport serye dahil marami pa tayong dapat gawin guys. First is to get SIM card and activate it. Second is to get Octopus card. And third is to withdraw money from the ATM. So yun yung mga next na gagawin natin dito. So guys, alam nyo na, ang SIM card or pocket Wi-Fi Octopus card ay mabubook nyo via Klook. And do not forget to use my promo code EmilKlook. You can use it 5 times para sa additional discount. So, dito nyo i-claim guys sa A13, sa OBS, yung mga SIM card or Octopus card or any Klookables, dito nyo yun i-claim. So, dito tayo. So guys, eto na yung kuhanan ng SIM card at ng Octopus card kapag binook nyo sa Klook. And meron din silang instructions doon kung paano nyo i-activate yung SIM card. At yung Octopus card is meron siyang 50 HKD na laman na kapag dito kayo nag-claim or dito kayo sa Klook bumili. Pwede rin kayo mag-rent. Check din natin yung prices kapag mag-rent para merong comparison kung saan mas mura. Pero ito yung itsura ng SIM card na i-activate. Etong SIM card na to guys, hindi ko na to binook ngayon. Meron kasi kaming hindi nagamit na SIM card from last year na travel dito sa Hong Kong. So ito yung ginamit namin ngayon. So ngayon guys, papunta ako dun sa presyo ng Octopus card para may idea tayo. Yung last time kasi guys, last year, nag-rent lang kami ng Octopus card. Pero pwede pala sa Klook na bumili. Sa Klook parang mga nasa 700 something pero may 50 HKD na rin. So dito guys, yung bilihan ng papakita ko lang, tickets to the city. Ayan, sa Airport Express. Ayan, so dito yon. Pero hindi kami mag-Airport Express. So tignan natin kung saan pwede bumili ng Octopus card. Parang hindi yata dito yun eh. So guys, nag-decide kami na bumili na lang ng Octopus card. Dito pa rin guys, at binook ko siya via Klook kasi mas mura pa rin sa Klook kumpara pag nag-rent ka. And ito yung itsura ng Octopus card. Meron na tong load na 50 Hong Kong dollars. And magagamit ko to sa ilang beses na pagbalik-balik ko dito sa Hong Kong. So okay na tayo dito. Meron tayong SIM card, meron na rin tayong Octopus card. Last na is yung mag-withdraw sa ATM. So guys, ito ang sikat na picture taking spot dito, yung falls. Nakikita nyo yung mama at papa ko na pipicture na doon. Nauna na sila. Ayan. At may mga tagigisang SIM card yan. Ayan, magpipicture din tayo dito syempre. So guys, nagpicture lang kami dito sa falls. Ayan. Tapos, sa sahig pala nyan guys, kita din yung... Ayan, ayaw umayos ng camera ko eh. Papakita ko lang yung sahig guys. Ayan. Diba? O ha? Dito lang yan sa Hong Kong International Airport. Alright guys, so last stop natin dito sa airport is Bank of China. Doon tayo mag-withdraw ng pera. Dito guys sa mga pagkiklaiman, ayan, dyan tayo nag-claim kanina. Paglampas mo, dyan na yung papunta sa Airport Express dito sa left side. Kung mag-Airport Express kayo, dito kayo sa left side pupunta. Pero kami na magbabus, we'll just go straight ahead dito sa far right. Ayan, so dito yung Airport Express. Tapos tayo, diretso lang tayo dito sa bus to the city or other ways to the city. Yan, diretso tayo dito. Tapos, alam ko somewhere on the right side, dito mo makikita yung Bank of China. So, madadaanan natin yun. Guys, nakita ko na yung Bank of China. Sa dulo pala siya sa may arrival hall B. Pero, sobrang haba ng pila. Kaya hindi muna kami mag-withdraw. Since may 50 HKD naman yung aming Octopus card, yun na lang yung gagamitin namin papunta sa aming first destination. Kasi, hindi muna kami dediretso sa hotel namin. Nasa Tsim Sha Tsui matatagpuan. Dediretso na kami sa Tung Chung para sa Ngong Ping 360. Para malapit kasi yun dito sa airport. Para hindi na kami babalik dito sa area ito. So, stay tuned guys. So guys, dito na tayo papunta sa To City. Ayan.
So may options, either train, bus, or taxi. Pero tayo guys ay magbabus papunta sa Tung Chung area, kung saan nandoon ang City Gate Outlets at ang Ngongping 360. And in case you're wondering, bakit tayo pupunta agad doon guys kahit maraming laman or marami tayong bitbit? Simple lang guys, pwede naman mag-iwan sa lockers doon. So here, instead na dumire-diretso tayo papunta dyan sa Airport Express, we'll turn right papunta sa mga buses. So dito naman yun guys. So tatahakin lang natin ang dire-diretsong ito guys papunta dun sa bus na sasakyan natin na dediretso na sa City Gate Outlets or sa Tung Chung area. Guys, may ATM din dito pero HSBC. Sabi kasi nila pinakasulit daw sa Bank of China. So meron naman Bank of China doon na ATM sa Tung Chung. Doon na lang kami. So guys, nandito na kami. Pag nakita nyo tong sign na bus terminus, hahanapin nyo lang dito yung bus number na sasakyan ninyo. In our case, it's S1 papunta sa Tung Chung Station. So dito kami sa green zone. Ayan. So yakan S1 to Tung Chung Station. So dito kami. So guys, nakasakay na kami dito sa bus and double decker bus dito. Ayan, syempre yung paborito nilang pwesto sa harapan ng bus. Mga feeling driver. So, let's go to Tung Chung. Guys, kita na yung Ngongping 360 dito sa bus papunta sa Tung Chung. So, ayan, makikita nyo yung mga cable car. Ayan. Kita na siya. So guys, nandito na tayo sa Tung Chung Bus Terminal and we're going to City Gate Outlets at doon na tayo mag-withdraw sa ATM at doon na rin tayo magla-lunch. So guys, welcome sa City Gate Outlets. So isa to sa mga sikat na outlet store dito sa Hong Kong for having best prices. And since this is an outlet mall, guys, share ko lang, may Casetify dito. Yung case na medyo hindi affordable. So, pasok na tayo sa City Gate Outlets. And let's look for a coin locker. Ayan, so ito yung loob ng City Gate Outlets. Dito sa floor na to guys, puro shoes and puro mga shoe brands. Yun, may Nike doon guys, oh. Tapos meron ditong MLB. Tapos may Under Armour. And meron silang Marshville's Winter. So dito muna tayo. So guys, ito yung mga brands na makikita nyo dito sa City Gate Outlets. Ayan, ang hinahanap ng papa ko, alam nyo na walang iba kundi Skechers. Ayan, so dito tayo. Try muna namin bumaba to see what we'll see there. So guys, nandito na kami sa second floor ng City Gate Outlets. And para mga more on ano na to, international brands like Kenzo. Tapos dito meron sa kabila, merong Calvin Klein, Marc Jacobs. Ito alam ko pag diniretso to may mga coffee shops and meron din ditong ano, mga luxury brands. Napadaan na kami dito last year kaya medyo natatandaan ko pa. So ito may Coach. Ayan. Tapos dito sa kabila may Chloe. So guys, update lang. Tumawid kami dito sa kabila kasi may nakita akong sign ng Cafe de Coral dito. So baka meron. And doon na lang kami magla-lunch. So dito to sa Bridgeway from City Gate Outlets. So guys, dito sa link, ito yung tapat ng City Mall Outlets. May Bestmart 360. Diyan tayo mamimili ng pasalubong. Pero meron yan malapit dun sa ating hotel. So, ang pangalan pala nito is Futong Plaza. Nitong mall na to. Ayan.
hanap-hanap lang, baka meron na. Habang hinahanap namin yung Cafe de Coral, naghahanap-hanap din ako ng ATM kasi wala pa kaming pera. So guys, ito na yung Cafe de Coral. Kaso wala pa kaming pera. Tatanong ko kung tumatanggap sila ng credit card. Ito yung itsura. So guys, dito na kami sa Cafe de Coral kakain dahil tumatanggap sila ng credit card. Yan. So order muna kami. And may option din dito na Tagalog. Na English pala. Sorry. So guys, ang total na na-order namin dito sa Cafe de Coral is 217 Hong Kong dollars. Ang meal niya is nagko-cost around 40 to 60 HKD per meal. Pero complete meal na siya. May rice, may ulam, tapos merong drink. So, papakita ko sa inyo yung mga in-order namin mamaya pagdating. So guys, ito yung in-order ko. Chicken breast, tapos veggies. Same yung sa sister ko, may cauliflower rice. Ito yung sa papa ko. At ito yung kids meal pala yung order ng mama ko. Ayan. So, ang total nito is again 217 HKD. 17 ba? O 200? 17 HKD. Ayan. So, kain muna tayo guys. So guys, tapos na kaming kumain sa Cafe de Coral and masarap siya and sulit. Malalaki yung serving nila and hindi tayo nagkamali. So ngayon guys ay papunta na kami sa Ngongping 360. At i-end ko na muna ang vlog nito dahil masyado nang mahaba. Maraming salamat sa lahat na nanood, and if you like this video, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga future vlogs. Hanggang sa muli guys, bye!